Ayan. Magandang hapon po sa inyo at magandang hapon sa lahat ng nanonood at magandang hapon sa mga taga Mindanao. Maayong hapon sa mga atong mga kaigsuonan sa Bisaya at Mindanao. Good afternoon to all of you, our brothers and sisters in the other country. And then, Erev Tub, no? Sa mga Israelita. Ikaw, brother, sa Ilonggo. Hapon. Ngayong hapon. Sa mga Bicol ay marahay hapon sa inyo tigabus. Ayan. At pagbati sa lahat kong mga kamag-anak, hindi ko na isa-isahin. Ikaw naman. Ganun din. Binabati ko rin ang lahat ng aking mga kaibigang pastor at mga kaibigang mga bisyap, kaibigan ng mga manampalataya sa buong mundo. At kamag-anak siyempre. O kamag-anak siyempre. To all of you, my dear faithful of Christ Jesus. At I siyempre, will greet you. opo, salamat. Sa ating masugid na tagapanood at nagsusubscribe ng ating sumusunod ng ating content. Ayan po. Pagbati, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay ng ating content sa YouTube. Opo. Ayan. At merong hinanda si Pastor Tony Laguren na topic na pag-uusapan ang tungkol sa Crown Your Effort sa English. Yan, tama. Ang ganda, no? Crown your effort. Crown Your Effort. Ngayon, sa salitang crown your effort, ano ba dapat bakit kailangan magkaroon ng crown ng isang tao? Ay, pangako ng Diyos kasi yan. May crown of life, righteousness crown, incorruptible crown, martyr's crown. There are five kinds of crown na hindi po kumukupas. Additional, merong sinabanggit na if you are a teacher, you will be given a crown. If you are an evangelist, you will be given a crown being an evangelist. Yes, soul winning crown. Ang tawag. Okay. Soul winning crown. Okay. Pero hindi pwedeng crown of the priest. Kasi ang pinaka-highest priest natin is Jesus. Christ. It's only Jesus Christ. Actually, ang kinukorona sa kanya bilang pag maliit sa kanya ay tinik pa nga eh. Ayun ang crown niya, yung tinik. Oo, kinukoronahan siya ng tinik eh. Yun kasi yung mga kasabihan ng mga nakaraan, di ba? Kinukoronahan siya ng tinik. Nag-celebrate ng halos buong bansa naman o lahat ng mga bansa nag-celebrate ng ganun. Yung pagsariwa ng kanyang sakripisyong ginawa. Para makurunahan ka, kaya nagkuruna siya ng tinik, makurunahan ka ng tamang kuruna pagdating ng araw. So, pag binanggit mo ng corona, yan ay when the time of judgment. Oo, doon na talaga yan sa taas, sa himpapawid. During the time of final judgment, kurunahan na yung mga dapat kurunahan. Mabanggit ko lang, halimbawa kay Jose Rizal, may crown ba dapat siyang tanggapin? Hindi natin masiguro dahil hindi naman natin gamay bagamat siya ay bayani at napakaraming alam at maraming kaibigan. Ang Diyos lang nakakaalam noon. Oo. Pero halimbawa, ikaw, pastor, ikaw, nagpapastor ka, you will be crowned being a teacher or being evangelist? Sa akin namang na discern sa aking sarili ay pwede ako magkakaroon ng crown of life, number 1. Meron ding crown of righteousness crown kasi namumuhay ako sa kanyang kalooban. At meron ding tinatawag na soul winning crown kasi nagsoul winning din ako sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Sinusulwin ko sila. Ang sabi nga, dapat parangalan pagdating ng araw. Kaya sa 5 corona, kahit isa lang doon, masaya na tayo.
Oo, dahil nakasaad yan. Pangako ng Diyos yan eh. Mhm. Diba? Ikaw, brother, ilang corona ang gusto mo? Ako, basta makapasok lang ako sa kaharian, kahit wala na ako matanggap na crown, kasi, basta parang gagawin lang akong janitor, huwag lang ako mapunta sa impyerno. Tapos Kuya Mario. Kahit gagawin na lang ako ng janitor doon sa kingdom, okay lang yun. Mayroon pa ba kayang maglilinis doon? Sa tingin mo? Bakit? Pero Bakit? alam ko, may kwento tungkol sa janitor at pastor. Gusto niyo makinig? Sige. Nung pareho silang kumakabilang buhay na, tuwang-tuwa yung pastor dahil siyempre, nung dinala siya doon, nakita na yung janitor, ang laki ng mansion doon. Okay. Bukod sa corona kasi, may mansion pa tayong inihanda ng Diyos sa atin. Ang sabi nga niya, sa John chapter 14, kapag napaghanda ko na kayong dakong kalalagyan, ay tanggapin ko kayo sa aking sarili, sabi ng Panginoong Kristo. Yun ang nakasulat, Pastor. Oo, nakasulat yan. John chapter 14 nga po. Dapat panindigan. Opo, dapat. Dapat excited ka. At maliban dyan, si Jesus ay hindi siya sinungaling, tama? Oo naman. Hindi siya makapagsinungaling. Hindi talaga siya nagsinungaling, hindi makapagsinungaling. Katotohanan kasi ang kanyang tinuturo sa mga tao. Pinamumuhay niya ang katotohanan. Kaya nga sabi niya, ang katotohanan ang magpapalaya. Okay. Yan. Kaya wala sa kanyang kasinungalingan. Hindi makapagsinungaling. Oo. Kaya paparangalan ng koronang naihanda ng Diyos ang mga taong nararapat yan dahil pangako na ng Diyos yan eh. Ikaw, brother, sa tingin mo? Ang pangako ko sa San Pedro. San Pedro. Kay San Pedro. San Pedro. Oh, ano naman? Sabi na San Pedro, ikaw wala ba yung pangalan dito? Ay, walang pangalan doon. Oo. Sino yun? Hindi, yung sabi ni San Pedro. Sabi ni San Pedro, sabi ng kay San Pedro, wala pa ka pangalan dito, hindi pa ka matanggap sa Panginoon. So, babalik sa lupa. Babalik sa lupa. Ay, Kasi tama. walang pangalan, Walang pangalan. so babalik. Kaya hindi pa sa tatanggap ng crown, Hindi pa siya makatanggap ng sa corona. corona. Wala naman palang pangalan eh. Meron ngang tao na Pero si Kuya Mario, nakita mo, kamukha niya si Joseph Estrada. may nagkwento nga sa akin, tama yung sinabi niya, na hindi pa talaga oras. Hindi ko oras. Kamukha ni Joseph Estrada. Oh. Oo nga no. Ang gwapo Yeah. pala na pag nasa kamera si... Siya pang malapit sa camera. Oo. Oo nga no. Kitang-kita yung hugis ni Kuya Mario. Ikaw, Brother Mark, pwede matanong kung anong corona ang gusto mo pagdating ng araw? Hindi nga daw eh, dahil sa wala pa nga daw pangalan niya. Hindi, pagdating ng araw nga. Ang corona ko ang corona, tinik. Tinik! Ang gusto mo tinik? Katulad kay Jesus Christ. Jesus Christ. Katulad kay Jesus Christ, tinik ang gusto mo. Oo. Hindi, pagdating ng araw Pagdating ng araw yun. Ay, tama ba yung ginagawa nila na nagpalagay sila ng tinik sa ulo, nagpapako sa krus? Ano sa amin, balikan ko yung kwento doon sa amin. Sinusundan-sundan namin yung mga gumagawa ng ganyan, sinakulo. Oo, hila-hila yung cross, yung pala may gulong sa ilalim. Pagdating doon sa may pagpakuan, mayroong tilon doon. Kapag bukas ng tilon, nandun na siya sa may nakasabit sila sa cross. Yun pala, may tungtungan. Kasi ako binatilyo noon. Nung nagganon na naman ang tilon, pagdating ng alas 3, wala na sila doon kasi nagmirinda pala. Tama ba yung ginagawa nila? O gaya-gaya lang? O tumaya? Hindi na siyang kuan. May corona kaya yun pagdating ng araw? Ano, brother? Ang Diyos kasi ang nakakaalam. Ayun din na. Tama rin si brother. Wala yon. Ang ginagawa natin dito sa lupa, kung ito po ay ginagawa ng ating Panginoong Jesucristo, tandaan po ninyo. But, Minsan nang handog siya, kaya hindi na natin ihahandog yung buhay natin gaya ng kanyang ginagawa. Ang paghandog natin na gagawin, ipaglilingkod natin sa kanya. Kung ang binigay sa iyo ay magnegosyo ka, siyempre kikita ka. Yung kita mo, binibigyan mo ba yung mga mahihirap o yung mga nangailangan? Ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ano mang ginawa mo sa isang ito, ginawa mo sa akin. Kaya,
kung ginawaan mo yung kapwa ng mabuti, eh siyempre, mabuting corona talaga ang hindi tinik ang matatanggap mo pagdating ng araw. Excuse me, Pastor, kapag you will receive a crown, Oh. then you will become a champion. Ay, oo Di ba? naman, oo naman. You will become a champion. Natural. Oo. Champion ka na nga. Talaga may Kasi corona ka. what is the abundance of your heart, the mouth will speak, and what is desire on your heart, the God will grant it. okay, o tawa. Tama yan si brother. Oh, 'di ba? So, pag tayo ay what is the abundance of our heart, the God will grant it. Opo. And because God will grant it, we will become a champion. Champion. Oh, yan. Yan, Yung mga champion, talagang may corona yan. Basta Oo. champion sila Kasi sa nagwagi kabutihan. nagwagi. Oo, champion sa kabutihan. Na champion sa kabutihan Oo. at champion ng aming iniinom. Oh, tandaan nyo ha. Niligtas tayo ng Diyos, inihanda para sa paggawa ng mabuti. Dahil sa kagandahang loob niya, iniligtas kayo. Sabi ni Apostol Pablo, Opo. Episo 2:8-9, may gist yun na nagsabi, kaya iniligtas tayo upang sa paggawa ng mabuti. Kaya ang matatanggap mo bilang champion ka, eh corona ng mabuti din. Champion ka. Opo. Oh, champion ng Oo. corona mo. Okay, magbatin po ako ulit, Pastor. Sabi Oo. mo, mabuti. Ano ba sabi mo? Eh nagtatanim ka ng mabuti, mo ginagawa Mabuti. mo mabuti. Mabuti rin corona. Hindi tinik. Ayaw mo bang sumali sa mabuti? Eh dandan na nga ako sa mabuti, patuloy ako. Magpatuloy ka. Kaya Oo. sumali ka sa mabuti. O, sasali daw siya sa mabuti. Malapit na pala ito makumbinsi natin sa mabuti. Kumbisido na kasi magkakaibigan kami Wala. na sa kampo. Malapit na pala sa Mga makasama. kaibigan Malapit natin. na natin siya kasama na sumali sa mabuti. Oo. Hindi na kaya kumbisin kasi kumbisido na ako. Mga kaibigan ko yung mga ang dating daan, Iglesia ni Cristo, iba-ibang reliyon. Matalino, Oo, parinig. maaraw pa. Yung parinig pa lang, kaintindi na. Kaya nga eh. Oo. Ang values teaching kasi na inilunsad 1992, tayo ay isa sa mga representative para manguna sa mga medyo mahina kasi may invitation. Po. Ang ating nasa kinaukulan, invited all religious leader. Kaya nandun po kami, ako po ang pinadala ng aming maliit na grupo, God Cares Christian Fellowship, sa pamagitan ni Reverend Armando A. Aspa. Ayun po yun. Okay. 1994 hanggang 2017. Dahil lang nagkasakit ako noong 2017, kaya natigil. Pero ang kaibigan ko pa rin, ay kaibigan ko hanggang ngayon. Number 1, si God. At number 2, ang mga kapwa ko, tao. Wala akong kalaban. Kasi values teaching tayo. Values teacher tayo. Values teacher na regardless kung anong religion, Opo, affiliation. wala pong relihiyon na sinisiraan o kaya ipinapangaral. In fact, bawal po doon mangaral ng religion. Meron po kaming teaching materials na ginagamit na yun ang tawag values teaching. Very good. Very well said. Okay, Very now good. balik tayo doon sa crown your effort. Mm-mm. Now, pag tayo nakatulong sa ating kapwa na makaalis sa ating bansa at magkaroon ng malaking sweldo na 80,000 to 150,000, meron bang crown doon? Ay, siyempre, meron kasi mabubuting gawa ang ginagawa mo. Meron yan. Oo. Mm. So, tutulong ba tayo doon sa mga nangangailangan ng trabaho? Una man, Tutulong ka ba na ilakad o trabahuin na meron tayong maipadala ng mga OFW papunta kay Jack William Harrison? sa ngayon, hindi ko pa masabi yung 100% kasi hindi pa napalo up na ba? Na-verify na ba? Hindi ko lang alam. Pag na-verify na, 100% natutulong ako. Hindi, assuming. Assuming, 100%. Yes, assuming tutulong na ako. tutulong ka. Gagawa ako ng sulat. Para kay Senador Ruben Padilla, Senador Bongo, at sino pa yung isang Kay Bato. Senador Bato na dating PNP chief. Mm-mm. Hello, mga senador na nabanggit ko mag-subscribe kayo At dito. kay Cynthia Brother Villar. Narcis. Kay Cynthia Villar. Oo, kasi Okay. parang bibigyan lang natin katulad ng ginawa mo nung eleksyon na parang nagbigay ka ng at least
100 katao para mag-sponsor for 100 pesos Okay. para sa budol. Para sa budol. Budol-budol fight. Budol yun sila. Pagkain, ganun. Hindi naman budol Pinagtyagaan, ka, kahit yung 100 pinagtyagaan kinuha. Mm. Eh sa dami ba naman natin 100 ba naman yun eh. Di ba? Sa 100 ba naman eh. Ngayon, kinanti nila yung mga religious leader. Yeah. Yari sila dahil sa magsama-sama na yun. Naalala ko kasi nung panahon ni JMA, si Gloria Macapagal Arroyo, nung senador pa, nandun ako sa Senate noon. Ang sabi niya ng kanyang sekretary sa akin, bakit isang yero lang ang hinihingi mo? Dapat isa na lang, pumunta ka doon sa kanyang hardware. Tutugunan lahat yun. Hindi naman ako nakapunta sa hardware niya eh. Kasi isipin mo yung solicitation kasi namin, ginawa ng aming senior pastor. Nangailangan kami noon ng 60 galvanized iron. At least one na nakalagay doon. At least one. Parang ang pagkaintindi nila, isa lang. Noon nga si dating mayor, Angelito Gatlabayan, nagbigay ng isang yero. Si Vice Mayor, Gis Palilio, ay nagbigay din ng isang yero. Yan. Kasi dati, ako presidente ng kanyang isang binubuo na bandam, yung chapter president ako ng Pagray noon. Yung banday anti-narcotics, ganun.